Salamat sa katotohanan na kami isang kasalanan at dahil lamang sa iyong biyaya, kami kinabagan at ginawaan. Kami ay makabilang sa paghinirang mo na nais mo magkaroon ng relasyon at magkaroon ng ganap na bago na dapat sa kaya sa umaga ito ay kami malapit sa iyo. Kami ay maraming katawan upang hubugin mo ito upang sumunod. Dalangin namin na sa pagitan ng iyong salita sa amin ay ang tagata at personalidad ay makikita namin ang iyong isang kasalanan na hindi karapat-dapat dahil sa iyong pagmamahal, katuwaan, salamat Panginoon sa tuloy na kaliyahan ay makapaghayag ng aming pasasalamat at pagsamba bilang sa dakong ito sa Outreach Church sa pagpanayin mo po ang aming pasensya kapag sa Diyos. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Po sa ating lahat, tayo po ay magpapatuloy sa ating mensahe na may pamagat na The Man Who Was a Rock. Okay, part 2. Kagaya po ng ating tunghayan nung nakaraan ay pinag-aralan po natin ang background ng ating pag-aaral na ito. At matindi po yung mga dinanas ng mga unang alagad nung araw na yon. At bilang muling sa pagkakataong ito ay basahin muli natin ang paksa na ating pagbabasihan ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. At hinihilingan ko na basahin natin ito at tayo muling tumayo at basahin natin ang mga talatang ito. Tayo pong lahat mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Pontio, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at ipinagbanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at linisin sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Ay pwede na po kayong maupo. Pagaya po ng ating nabanggit sa inyo, ito po ay tungkol ng background po nito ay nung nangyari nung July 1964 AD. Okay? Ang nangyari po doon ay sinunog ng Emperor Nero ang buong Roma. Okay? At iyon ay makita natin na ibinintang. Ay nagalit ng tao, syempre. Nasira yung kabuhayan nila at ibinintang yon sa mga Kristyano. Una, galit na talaga sila sa mga Hudyo. Kasama ng mga Hudyo ang mga Kristyano, kaya sila napagbintangan. At alam natin yung history, ginawa silang apoy, ginawa silang torch, walang ilaw, okay? Pinakain sa mga hayop. So, ganun po makikita natin. So, yung sa ating pag-aaral, nakita natin na ang epistles na ito ay sinulat ni Pedro para sa mga believer na talagang dumaranas ng mga persecution, okay? Na sinasabi niya na kinakailangan silang maging matagumpay sa kabila ng kahirapang na naranasan nila dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. At ang binabanggit niya na sila'y tumingin sa pagdating ng Panginoon. At alam natin, sa pagdating ng Panginoon, ito ay tatapos ang lahat ng mga paghihirap. At kung paano tayo magiging matagumpay sa mga pagsubok, sa mga sufferings, at mga difficulties in our life. Okay? So ngayong araw na ito ay kagaya ng aking pahapyaw na nabanggit sa inyo,
sa book of First Peter ay makikita natin ng iba't ibang mga subject na pag-aaral. Bibigyan ko lang po kayong pahapyaw para kumbaga mag-enroll kayo sa semester na ito, napasok kayo. Ano-ano ba yung mga topic na ating matutunghayan habang tayo nag-aaral ng unang Pedro? Una, yung tinatawag na foreknowledge, okay? Ang foreknowledge po ay hindi lang po yung alam ng Diyos ang mangyayari in the future, kundi po ay ito yung bago pa nilikha niya ang mundo, alam niya na ang mangyayari. Okay? Yan po yung pahapyaw pa lang po kasi mahabang talakayan po yan. So, bago pa nilikha ang mundo, okay, alam niya na kung sino yung mga pinili niya na magkakaroon ng relasyon at bago pa rin nilikha ang mundo, itinalaga niya na si Jesus na mamatay para sa mga tao. Kita niyo? Hindi pa nalalalang ang buong sangkatauhan. Kita niyo, no? Siguro sa inyo ay hindi niyo pa alam yung mga ganung bagay, pero sa susunod, kaya just pahapyaw lang po yan. No? At gusto niyo talagang matuto, ay talagang huwag kayong a-absent. Susunod din tungkol sa election, hindi po yung botohan, no? Ito po yung pagpili ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino yun. At hindi niya sinabi rin sa mga alagad. Pero meron siyang pinili. Okay? Later on, pag-aaralan din natin. At pag-aaralan natin yung significance of the blood of Christ. Bakit nga ba napakahalaga ng dugo ni Kristo? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ito'y napakahalaga? Okay? At pag-aaralan din natin yung tungkol sa eternal inheritance. So maraming mga bata, manonood kayo sa mga telebisyon ay gustong-gusto yung kanilang mamanahin. Di ba? Pero karamihan ng minamanan, dito lang may kaaway-away tayo. Tama, no? Hanggang dito lamang yan. Pero merong binabanggit ang Biblia na eternal inheritance. May mamanahin tayong pang walang hanggan at di pwedeng nakawit. Okay? And then, pag-aaralan din natin ang tungkol sa proof of true faith. Ano yung totoo? Patunay na talagang meron kang pananampalataya. Kasi maraming fake ngayon, no? Pag Pasko, maraming fake na pera, no? So, malalaman natin kung ano yung fake nyo rin. Totoo ba yan? O nagpapanggap lang kayo paglinggo? Okay? So, yan po ay malaking tema sa pag-aaral. At lalong higit, yung ating tungkol sa kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Okay? At nabanggit din natin ang patungkol at pag-aaralan natin ang tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo. Nauna na po siya bumalik. Hindi siya kinilala ng mga Hudyo, pero babalik ulit siya. Sabi ni John MacArthur, yung General Douglas MacArthur, sabi niya nung gera, siya retard. Sabi naman ni paano yung Gary Valenciano, babalik ka rin, no? Sabi niya. Ang Panginoon ay babalik talaga, okay? Ngayon, bahagi ng ating pag-aaral din, ano ba ibig sabihin ng pagiging banal? Okay? At alam natin na ang Diyos ay banal. Okay? Kaya ngayon po, mga kapatid, napakahalaga. Kaya po tayo nag-aaral na salita ng Diyos. Ay gusto ng Panginoon na maging banal tayo. Okay? Kasi sa langit, ang Diyos ay banal, hindi pwede magsama. Biro nga sinasabi sa inyo, baka pagdating sa langit, sa inyo, boring dito. Kasi hindi kayo sanay. Dito lang, pag meron kaibigan, masyado naman banal. Dito lang. Hindi po pwede po. Kaya kinakailangan maging banal po tayo. Kaya kahit pagsabihan kayo, pagtawanan kayo, masyado ka namang banal, ay dapat. Pasalamat ka sa Panginoon. Kasi karapat-dapat kang pumunta sa langit. Maraming tao gusto pumunta sa langit. Ang Diyos ay banal. At tanong, banal ka na ba? Nakita niyo? Kaya napahalaga po. Ano pa ba ang ibig sabihin ng pagiging banal? Sapagkat ang ating Diyos ay banal. So, hindi na pag-aaralan natin yung tungkol sa new birth na alam natin na hindi naintindihan niya ni Nicodemus. Paano yung ipapanganak na muli? Ang laki-laki ko na. Pupunta pa ako sa tiyan ng aking nanay. Imagine niya, no? Kaya pag-aaralan din po natin yan. At syempre, pag bago ka, may sanggol, ano pinaiinom? Gatas. Okay. Meron din po tinatawag na gatas na salita ng Diyos. At paano mo, kumbaga, iti-take yung word of God para ikaw ay lumago. At kaya syempre, bahagi ng ating pagano ay lumago tayo spiritually. And also, yung katotohanan, what we are holy priesthood. Ang isang totoong mananampalataya ay pari na siya. So, hindi niya na kinakailangan ng taong pari na para mag-mediate. By the way, ang priest
Ang ibig po sabihin niyan, siya po yung namamagitan, siya po yung representative ng tao sa Diyos. Kasi ang tao po ay hindi basta-basta makadirekta sa Diyos. Tama? So, ang ginagawa, nung tayo mananampalataya na, tayo po ay tinatawag na holy priesthood na. Okay? And then, siyempre, tutukuyin din natin yung excellent behavior. Kapag ikaw yung ay mababago talaga yung mga behavior mo. And also, pag-aaralan din natin ang mga ating responsibilidad sa gobyerno. Hindi po pwede na sabi mo, ay, hindi na ako magbabayad ng tax. Kristiyano na ako. Hindi ako ay heavenly citizen na. No, Filipino citizen ka pa rin. Kahit senior citizen ka. Okay? Ano man ang iyong citizen. And then, para sa mag-asawa, yan. Kung hindi maayos ang iyong pagrelasyon, ayan, tuturuan din tayo tungkol sa relasyon ng mag-asawa, lalaki at babae. And then, tuturuan din tayo at pag-aaralan din natin yung suffering for righteousness' sake. Bahagi po ng ating pagsunod o pagkatawag sa atin ng Panginoon ay tayo'y magsasuffer. Alam nyo bakit? Kung noon, ka-vibes nyo si Satanas, ngayon, masasalubong nyo na siya. Aawain ka na ni Satanas. Kaya okay lang yun na mag-suffer ka. Hindi yung nagsasuffer ka dahil sa gawang kalukuhan mo. Okay? And also, ano yung kailangan natin para kinakailangan natin i-depend yung ating pananampalataya? Siyempre, uusigin tayo. Ano kailangan natin? Para madepensahan natin yung ating pananampalataya. At tatalakayin din natin ang tungkol sa baptism, pagpapakumbaba, at ano yung dapat natin gawin. Okay? Para yung lahat ng mga alalahanin natin ay dapat nating ilagak sa Panginoon. At yun din, the perfecting work God is doing in your life through struggles. So marami talaga tayong mararanasan sa buhay. May mga struggles tayo sa buhay, pero gagamitin niyon para tayo ay ma-perfect sa ating buhay. Okay? So sa ngayon, pag-aaralan muna natin si Peter. Let me introduce to you si Peter. Okay? Ano sinabi sa verse 1? Sabi niya, si Peter ay isang apostol ni Jesus Christ. Okay? Si Peter ay leader ng 12. Makikita po natin yan na 4 na listahan ng 12 apostles ni Jesus Christ. At yan po ay makikita natin sa Matthew 10. Hindi na po na natin babasahin. Assignment ko na po sa inyo yan. Mark 3, Luke 6, and Acts chapter 1. Diyan po makikita nyo yung listahan ng 12 apostol. At pansinin nyo pag binasa nyo, sa bawat listahan niyan, ang nangunguna sa listahan ay ang pangalan ni Peter. Okay? Kaya po siya ang leader ng 12. Ang kanyang pangalan ay laging first. Okay? Yung iba, nag-i-interchange ang pagkasunod-sunod. Pero mapapansin nyo, very consistent sa 4 na talatang yan, si Peter lagi ang nasa unahan. Kaya sa ngayon, makikita natin sa mga artista, gusto nila billing, number 1 sila. Gusto nila sikat sila. Di ba? Tama? Si Peter, ganun po makita natin. His name is always first. He was their leader. Okay. Talangayin naman natin yung salitang apostol. Ano po ba ang ibig sabihin ng apostol? Ang apostol were a unique group of men. Kakaiba po sila. Natatangi mga grupo ng mga tao. Sila po ay tinatawag ng mga lingkod ni Kristo. At isa sa mga katangian ng apostol, nakita siya personal. Okay? Nung nabubuhay si Jesus Christ, nung namatay siya at buhay na muli, nakita pa rin siya. Kagaya si Saulo, si Pablo, later na yon nabuhay na muli si Jesus Christ. Pero nung nabubuhay si Jesus Christ, taga-usig niya nga Okay? So, isa sa mga qualification niya, nakita mo personal. Nung nabubuhay, pagkatapos ng mabuhay na muli, yan ang po ang katangian. Kasi sa ngayon, meron pong mga organisasyon na nagpapatawag silang apostol. Hindi po pwede yun. Pwede mo sabihin kami, pagbibiro, hindi pa ako apostol kasi wala pa akong apostolic ministry. Okay? Pero joke lang po yun. Pero ang totoong apostol ay yung nakita personally. Okay? Nakita niya ng mukhaan si Jesus Christ. Kaya magtaka kayo, yung nagpapatawag na apostol, nagpakita ba sa'yo si Jesus Christ? Baka hibang. Okay?
And also, makita natin dito, they knew Him. Kilala niya talaga sila. Hindi sila magkakamali kasi nakita nga nila personally. At gayon din, ang mga apostol, si Jesus mismo ang tumawag sa kanila. Si Jesus Christ ang nag-commission sa kanila at siya yung nagsugo sa kanila to preach the gospel. Diba? Yan yung makita natin sa Matthew chapter 28, the Great Commission. Sila yung mga first generation, direct apostle of Christ. Okay? Ngayon po kasi merong lumabas din na organisasyon o samahan na G12. Kung paano raw si Jesus Christ pumili ng 12, ganon din, bawat isa sa inyo pipili ng 12. Hindi po inutos ni Jesus Christ yun. Networking yun. Pera na naman yan. Okay? Kaya mandaraya po eh. Kaya pansinin natin. No? Kaya sabi po dito sa Ephesians chapter 2, sila yung mga foundation ng church. Okay? Kaya sabi niya dyan sa Ephesians chapter 2 verse 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo. Kita nyo, tingnan nyo yung pundasyon. Kaya po na itayo ang church dahil makikita natin, inutusan sila mismo ni Jesus Christ. Pero ang sabi ba ni Jesus Christ, pumili rin kayo ng 12, ha? Yan pong ginagawa ng mga G12 ngayon. Pumapasok sa church, pipili ka ng 12. Networking po tawag doon. Okay? So, yan po makita na. And also, makita natin na sa verse 12, they received direct revelation. Sabi niya, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao nung mga nakaraang panahon, ngunit inihag ngayon ng Diyos sa magitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Itong gusto kong linawin sa inyo mga kapatid. Noong araw, hindi nagre-reveal ang Panginoon ng mga hiwaga ng Diyos. Tanging sa mga apostol lang. Okay? The Holy Spirit, kami nga ay inihayag ngayon ng Diyos sa magitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Kaya ngayon, yung mga nagsasabing sila apostol, mga propeta, tapos na po ang Bible. Naisulat po ang Bible sa magitan ng mga, ito, sabi nga sa inyo, the New Testament, okay, ay naisulat by the apostles and those associated with the apostles. Sino yun? Si Luke po, baka mapagkamalan yung apostol, hindi po siya kasama sa si Luke, di ba? Doktor po siya, pero kasama lang po siya ng apostol, pero hindi siya apostol. Kasi sabi, ang New Testament was written by the apostles or those associated with the apostles. Kaya yung mga sabing nag-reveal ang Diyos sa akin, ang banal na Espiritu, huwag po kayong maniwala. Sa mga apostol lang po yun. Naisulat yung gusto ng Diyos na malaman ng tao, ipinahayag niya sa apostol. At naitapos na po ang banal na kasulatan. Even yung mangyayari, the revelation, yung pahayag na mangyayari, ay niya, wala na po siya idadagdag. Ang Diyos ay may nagkulang pa. May nalimutan ako. Sasabihin sa'yo, how special are you? Marami pong naloloko. Okay? So, tandaan po natin, sila yung mga special na tinawag ng Diyos, personally commissioned by Jesus Christ Himself. Sila yung mga pundasyon ng church because they laid the doctrinal foundation down. Kaya titingnan natin kung ano yung itinuturo ng mga apostol, yung pundasyon, yung mga doctrinal. Kaya nakita niyo ba ang mga apostol? Kumuha ng 12 na ginagawa na tinuturo ng G12. Marami po nagkasira-sira mga churches dahil dyan. Gusto lang magparami ng membro, a-adapt nila yung ganyang sistema. Nakita niyo bang ginawa ng mga apostol yan? Hindi. Hindi na yung aking sinasabi. Marami kasi niloloko. Okay? Ang buhay nila, sabi niya, was the first order of ministry in the church. Yung buhay, tingnan niyo ang buhay nila. Anong ginawa nila? Okay? Sila ay nag-receive ng direct revelations from God. Sila lamang. And they gave that revelations to us. Sila ang nagbigay sa atin to the inspirations of the Holy Spirit on the pages of the New Testament. Kasi sabi ko sa inyo, how special are you?
Nakita mo ba si Jesus Christ personally at sa iyo magre-reveal? Sasabihin mo, ikaw apostol, ikaw propeta. No, kalokohan yun. Sa mga apostol lang. At yung apostol, sumulat ng Bible, New Testament, at yun ang ating basahin. At yun ang magiging source ng divine teaching of the truth. Kaya ito po yung ating pinag-aaralan. Hindi yung sinabi sa akin ng Diyos na naginip ako. Ito sabi, bigay nyo ang pera ninyo sa akin. Bumili kayo ng itlog. Bumili kayo ng panyo. Bumili kayo ng payo. Kalukuhan yun. Tignan yun, maraming tao maluloko kasi ayaw magbasa ng Biblia. Yan sabi sa Acts, the Apostles' Doctrine, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Kaya tingnan natin kung ano yung mga tinuro ng mga apostol. Doon tayo kukuha ng mga doctrines. Napakahalaga po ng mga doktrina na yan. Katuruan mula sa Biblia. And then, ang sabi ba, tinawag din silang mga holy apostles. Okay? Sabi diyan sa Ephesians chapter 3 verse 5, ito, hindi pinaalam sa mga tao nung mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa magitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Sabi din niya sa Revelations chapter 18 verse 20, sabi niya, magalak ka tungkol sa kanya, o langit, at kayong mga banal, at kayo'y mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya. Sabi po sa English, rejoice over the here, thou Israel, and ye holy apostles and prophets, for God hath avenged you on her. Yan po makikita natin. Tinawag po silang mga banal na apostol. They framed the doctrines of the church. Binalangkas po nila. Okay, nandoon lang po ang hangganan ng tamang doktrina ng church na dapat nating sundin. At makikita natin sila yung mga models of spiritual virtues na makikita natin dapat nating gayahin kung ano yung mga nakita nila. Again, di makita natin dito, binanggit din po na sila sa kanilang pagtuturo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 11 to 12, sabi ni Pablo, ay ni Paul, okay? Ako'y nag-asal hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa aking gumawa niyon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin, dahil kahit na wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuli sa mga ngaral sa na-apostol na nariyan. So binabanggit ni Paul, yung kanya, kasi nga late na siya naging apostol eh. Kasi nung araw, siya yung taga-usig, kumakalaban sa mga apostol. Lahat ng itinuturo ni Kristo, kinakalaban niya. Actually, may pinatay pa siya. Ngayon, pinagtatagal niya yung kanyang sarili. Nakita rin naman niya personally si Jesus Christ. Nagpakita sa kanya on the way of Damascus. Sabi niya sa verse 12, kung tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol. Kasi kinu-question siya. Hindi ka naman tunay na apostol eh. Hindi ka naman namin kasama nung unang nandito na bubuhay si Jesus Christ eh. Tama? Ngayon, ano yung sinasabi niya? Paano niya mapapatunayan na siya apostol? Sa pamamagitan ng mga himala at iba pang kamangha-manghang bagay. So, para mapatunayan mo na ikaw ay talagang apostol, ano mo binigay ng Panginoon? Para ma-confirm na yung teaching mo, okay, ay totoo, bibigyan kanya ng signs and wonders and mighty deeds. Ganun kang makikitang pagbabago. Okay? Actually, yung nga, nataalala nyo, yung mga natutulog. Okay? Minsan nangangaral si Pablo. Merong isang umupo sa sa bintana. Siguro sa haba ng pagsasalita ni Pablo, nakakatulog na hulog. I-stop niya muna yung pangangaral niya. Anong ginawa ni Pablo? Ano sa istorya? Binuhay niya, hoy, wag ka munang mamatay, hindi pa ako tapos. Sa totoo lang, binuhay siya. Kaya huwag kayo matutulog, baka hindi pa tapos si pastor eh, hindi nyo mapakinggan. Sa totoo lang, marami pa siyang mga himala na nangyari sa buhay na ginawa. Bakit? Kasi
God gave them miracles power to attest para patunayan na totoo ang ministry nila. Marami kasi nagko-question kay Pablo. Tama? Kay Paul. Kasi late na nga siya. Kinatakutan nga siya. Baka nagpapanggap lang yan. Kunyari lang yan para makapenetrate sa atin. Kasi mamamatay tao siya. Persecutor nga siya. Papatay niya yung mga Kristiyano. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Kita niyo? So maraming nagko-question sa kanya. Pero binigyan siya ng Diyos ng mga miracle power para patunayan na valid yung kanyang ministry. Napakahalaga po nito. Pakinggan niyo po mabuti. Paano niyo malalaman na siya ay totoong apostol? Alam niyo, wala pa ang New Testament noon. Hindi pa tapos. Tama? Okay. So wala kang mapakukumparahan. So kung si Peter na siyang sumulat na ito, nangangaral siya. Paano niyo malalaman na yung pangangaral niya ay totoo? How? Paano niyo mababalidate? Paano saan niyo ikukumpara? Paano niyo malalaman na siya nagre-represent sa Diyos? Alam niyo, di ba, napag-aralan natin sa John na maraming nagpapanggap, gumagaya, di ba? Paano niyo malalaman gumagaya lang yan o totoo? Hindi niyo malalaman. Malalaman nyo lang kung meron silang supernatural power. Ang Diyos ay nagbibigay sa kanila nung araw ng signs and wonders and mighty deeds para makita natin na sila'y totoong apostol. Para patunayan na kailang mga turo ay valid. Alala niyo si Moses? No sinabi ng Panginoon na bumalik ka kay Paraon. Sabi, paano sila maniniwala sa akin? Anong meron ako? Talutal pa ako. Hindi ako mahusay magsalita. Ano meron ka? Sabi ng tungkod. Ano nangyari sa tungkod niya? Di ba? Naging angas. Ay, kawarin yung mga magician nila, manggagaya, di ba? Naging angas din. Apasin yun? Ano nangyari sa ahas nila? Nilamo ng ahas ni Moses. Mas makapangyarihan ng Diyos. And then, marami pang mga himala. Kita nyo? Hinahaya ng Diyos mga signs and wonders na para patunayan na galing talaga sila sa Diyos. Miracle power, makita natin, is always to attest to the validity of the true teacher. Okay? Pero, mag-ingat kayo ngayon. Okay? Marami sa ngayon, sabi nga, in this generation, okay, if there were any people sa ngayon, sa panahon natin ngayon, na meron daw silang abilidad to do signs and wonders and mighty deeds, they would be the truest, purest, most exacting teachers of the Word of God. Kung naghahanap daw po kayo sa panahon natin ngayon na gumagawa ng signs and wonders and mighty deeds, yun po yung mga totoong nagngangaral ng salita ng Diyos. Hindi po yung mga tao na ito. Marami tao ngayon na fly-by-night, kakaroon ng crusade, miracle crusade. Okay? Pupunta naman ng mga tao, bili kayo ng mga itlog, bili kayo ng ganito, bili kayo ng ganyan. Okay? Merong himala. Mga nagpapanggap sila, pala magkakasabot sila. Tapos mawawala na, pera lang hapos. Tandaan po natin, if God was attesting anything, kung gusto niyang patunayan, He would be attesting the truest, totoo, pure representative, yung nagre-represent ng katotohanan. Baka kasinungalingan yung ginagawa na. Tayo mahilig sa mga magic, di ba? Hanga tayo. Bumaksak ko. Nagagaganyo, nagtatumbling-tumbling. Himala. Sabi nga ni Nora, may himala. Mahilig tayo sa ganun. Naluloko tayo. So kung meron pong darating dito, o kayo na may napakinggan, napapanood, okay, na makikita nyo na merong signs and wonders at taliwas naman ang kanyang itinuturo sa sinasabi ng Biblia, huwag niyong itong paniwalaan. Tandaan po natin, ang apostol ay nagtuturo ng katotohanan at iyon ay pinatunayan ng mga signs and wonders. Kaya ngayon napakahalaga po ng alam natin ang banal na kasulatan, lalo na ang New Testament, ng mga apostol mismo ang gumawa. Okay? Sabi nga sa Corinthians, titigil ang mga
gifts. Okay? Kasi para natin ma-confirm na totoo ang mensahe ng tagapagsalita o nagtuturo sa atin, bumalik tayo sa New Testament na sinulat ng mga apostol. Liwanag? Okay? So, wag po tayong maniwala doon sa mga nagpapanggap at nanduloko. Binubudol-budol lang kayo niyan. Okay? So, kagaya ng ating pinag-aralan last time, yan, mag-ingat tayo sa mga bulaang tagapagturo. Okay? At alam natin, ang mga apostol, sabi po dyan sa Revelation, they will be eternally honored. Bagamat sila'y lahat, halos sila ay na-persecute, pinahirapan, sila naman ay pararangalan panghabang buhay. Ano sabi dyan sa Revelations 21 verse 14? Sabi, ang pader ng lungsod, okay, yung New Jerusalem, ay mayroong 12 pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Kaya makikita natin, they have a very, very special place in eternity. Diba sabi ko sa inyo, kapag ikaw ay nag-donate, halimbawa sa mga poste, donated by, nakapangalan yan. Diba? Tama? Doon ay hindi naman wala silang donasyon. Pero i-recognize sila, kikilalanin sila sa eternity, sa langit, nakalagay ang pangalan ng 12 apostol. Okay? Excuse me. So, makita natin dito na they were unique. Okay? Ang ano nila ay very unique. Ang men sila na tinawag ng Panginoon. Okay? Na sila'y tinawag mismo ni Jesus Christ to be special in that first generations to lay the foundations of the New Testament. Bukod tangi. Okay? Hindi na pwedeng dagdagan pa. Okay? So, Peter, kita natin, Peter was their leader. Okay? Yan po ang katotohanan na makikita natin. So, tandaan po natin na sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, makikita po natin dito ang mga iba't ibang bagay tungkol kay Peter. Okay? At dito, makita natin, alam nyo ba na sa New Testament, okay, marami ang nabanggit tungkol kay Pedro. Okay? Bukod kay Jesus Christ. Si Peter, ang second leading character. Bukod kay Jesus Christ, yung pangalan ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John, si Peter ang pangalawa. Baga sa artista, supporting actor. Ay bida, hindi mo kontrabida. Okay, makikita natin ang nangyari. Okay? So generally, makita natin dito na ang Panginoong Jesus ay maraming binanggit tungkol kay Pedro kaysa sa iba pang apostol. Sometimes, nagsasalita ang Panginoon na para purihin si Pedro. Minsan naman, siya'y binabalaan ng Panginoon. Kasi tingnan nyo ha, ito yung mga nangyari. Walang alagad na talagang pointedly and directly reproved by our Lord as Peter. Okay? Walang alagad na talagang ika nga'y sumaway. Naglakas lang loob. Ay no, hindi pwedeng nangyari yan. Yung ibang takot magsalita, di ba? Tama. Siya, sinabihan niya, hindi pwedeng mangyari yan. Hanggang kamatayan. Tatanggol kita. Ano sabi ng Panginoon? Oy, Pedro, bago tumilaw kang manok. Yabang no? Kita yan. Si Pedro lang medyo ganun Okay? And no disciples ever venture yung maghangad na talagang hadlangan o pagsabihan ang Panginoon maliban kay Pedro. At wala rin na disciple na malakas ang loob, boldly confess and outspokenly acknowledge kinilala ang Panginoon and encourage our Lord, kagaya ni Peter. At ito'y lagi niya sinasabi. Minsan may pagsaway, minsan naman ay talagang malakas ang loob na purihin niya ang Diyos.
At wala rin talagang naglakas ng loob na mag-intrude, okay? O interfere. Yung mga has na sumaba. Di ba? O kaya ay subukin ng Panginoon. Kagaya ni Pedro. At makikita natin, ang Panginoon ay laging nagsasalita ng approval kay Pedro, papuri, blessing kay Pedro, na hindi niya ginagawa sa ibang mga tao. Pero makikita din natin, at the same time, itong nagsasalita din ng Panginoon ng mga harsh thing, mabibigat na salita kay Pedro. Okay? Na hindi niya sinabi, maliban din kay Judas. Okay? So, yan po makikita natin na katangian ni Pedro. Kaya makikita natin dito, we all love to identify with Peter. Makikita natin yung ating sarili kay Pedro. Siya'y tao rin, katulad din natin. Lahat tayo ay tao. Okay? Makikita natin yung humanness ni Pedro. Pero si Pedro, makita natin, sanay na sanay siyang magsalita. Sanay na sanay siya na maging author of these epistles. Bakit? Kasi naging close siya ni Christ. At saka, sabi nga sa inyo, he was the leader of the 12. Okay. Now, makita natin, ang Diyos ay gusto niyang mag-build ng isang leader. Nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit, bumalik sa langit, si Pedro, ang masasabi niyang, was the key man. Hindi ho, ibig sabihin siya may susi na di ba? Sabi na, susi ng langit, hindi po. Ibig sabihin siya yung pangunahing tao na talagang i-develop niya. Okay? Kasi makikita niyo dyan, sa first 12 chapter ng Acts, kung babasahin niyo, makikita niyo dyan yung early beginning ng church at makikita niyo ang main character dyan ay walang iba, kundi sino? Si Peter. Siya ay nangaral, isang pangangaral niya 3,000, isang pangangaral niya 5,000. Ganyan. He was the driving force. Talagang malakas ang loob niya. Okay? So, napakahalaga po nito. The Lord shaped him, no? Talagang hinubog siya na maging leader bago siya umakyat sa langit. So, ang Spirit ay dumating sa kanya, na-build yung life ni Peter, at nagagawa niya ang lahat ng gustong ipagawa ng Diyos. Okay? Ngayon, tingnan natin yung buhay ni Peter. Okay? How the Lord shaped him into a leader. Paano ba siya ginawang leader? Siguro kayo din. Paano magiging leader? Una, makita natin, first of all, he had protection. Ang Diyos mismo ang pipili sa kanya. The Lord built a leader, but first of all, si Him. Hindi kayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa inyo. Calling Him by Himself. And God's particularly, specifically, choose Peter and choose Him. Okay? At yan, makikita na natin sa Matthew chapter 10, verse 2 to 10. Oh, by the way, baka hindi nyo kabisado yung 12 apostol. Kaya, nilagyan ko ng kulay pula. Bilangin nyo kung 12 nga, ha? Sabi, ito ang pangalan ng 12 apostol. Ano pangalan niya? Una, si Simon, na tinatawag ding Pedro. Sunod, si Andres, kapatid. Sino yung susunod? Santiago at Juan, na anak ni Zebedeo. James and John yun po yung magkapatid. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, maniningil ng buwis, si Matthew, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, at meron pang isang si Simeon na makabayan, at si Judas Iscariote na nag-alok sa Jesus. So yan makita po natin na 12 listahan. Okay? At ayon din po sa isang poet na si Stuart Kennedy, okay, ang sinulat niya sa kanya tungkol kay Peter. There's nothing in the man that's perfect. Hindi perfect to si Peter. There's nothing that all complete. Hindi siya kompleto. He's not, but siya lang ay walang iba kundi big beginning from his head to the sole of his feet. Ito lang siya. Malaking pasimula mula ulo hanggang kanyang talampak. Yan lang po si Peter. He was just a big beginning. Magaling na sa umpisa.
And then makita natin dito, Peter, ay ano sa record, Peter stands up as the spokesman of the 12. Siya, spokesman. He verbalized everything. Sasabihin niya yung kanyang nararamdaman. Nakikita, sasabihin niya, masasabi. Okay? Si Peter, ang siyang nagsalita. Ano ba ibig sabihin ng difficult saying in Matthew chapter 5? Hindi sa inyo. Ang sabi kasi ni Jesus kasi, hindi ang lumalabas ang nagpapadumi. Hindi ang kinakain o pumapasok ang nagpapadumi sa tao. Hindi yung lumalabas sa kanya. Kasi nga, maraming iba, bawal kumain. Diba? Sabi ko, hindi. Ang nagpapadumi sa tao, yung lumalabas sa kanya, hindi ang pumapasok. Si Peter na nga, sabi, ano ba ibig sabihin? Yung iba na namin naman, hindi, pamimi lang. Okay lang yun, maintindihan o hindi. Para iba kayo, wala kayo, hindi nyo naman naintindihan. Si Peter nagtanong. Ganyan. And then, si Peter sabi niya, who asked how often he must forgive in Matthew chapter 18. Ilang beses pa kami dapat magpatayan. Ayan. May kasalan niya. Ano pa? It was Peter who inquired what is to be the reward of those who have left all to follow Christ in Matthew 19. Ako, iniwan na namin ang aming pamilya, ang aming trabaho. Ano ang aming reward? Malakas ang loob. Di ba, minsan, pag-apply ka, ano na yung sweldo? Ano pinipis natin? Ikaw na. Wala na lakas ng loob. Si Peter, ano ang aming reward? Iniwan na namin ang aming pamilya, iniwan namin ang aming trabaho. Malakas loob yan. Yan, siya rin, si Peter, nagsabi, Panginoon, ito yung sinamna mo, namatay na, oh. Yung isang araw, ay naalala niya yun. At si Peter din, ang nagsabi, it was Peter who asked the meaning of the things, anong mangyayari, which Jesus had said about the approaching end, as recorded in Mark chapter 3. Ano yung mangyayari sa wakas? Magaling siyang tanong. Kasi gusto niyang malaman. It was to Peter that the Jew came to ask if Jesus paid his taxes in Matthew chapter 17. Yung mga maninilang buwis, sabi, ay Tron, nagbabayad ka ng buwis lang ang yung boss mo? O sabi niya, sabi niya, o sige, muntang, hindi mo, ang isda nga. Mahuli mo isda, may coin. Bayad mo, ito niya, galing ng boss niya. Nagbabayad. Hindi tumatakas sa tax. Okay? Pero tinanong kay Pedro. At ito ang ganda. It was Peter who answered when Jesus asked who touched him in the crowd sa Luke chapter 18. Okay? Alam niyo yan, papunta si Jesus Christ sa isang lugar na mayroong may sakit. Diyan. So, sikat na sikat si Jesus Christ noon. Pinagkakagulan. May babae doon na 12 years na inaatasan. Ay dugo. Sabi niya, paangalan mo lang, nagtaya si Jesus. Kain na. Tama niya. Nandiyon, nagtawa. Sabi niya, sino mawag sa akin? Sabi niya, parang magsalita. Ano sabi ni Pedro? Marami tao. Maraming nagsisiksika. Ano masasabi? Pero ano siya? Ang lakas ng loob niya. Kung yung iba silent, siya malakas ang loob. Yung mga katangian ni Pedro. Kung yung ibang mga bodyguard, pamalawas para sa Jesus. Ayaw magsalita si Peter. Ano sasabihin niya ako sa iyo? Ay, nagsisiksikan tayo dito. Malakas ang loob niya, di ba? And also, ito pa. Sa loob talaga ni Pedro. Ang nangyari naman dito, nabuhay naman na mabuli si Jesus Christ, di ba? Nakita ni Pedro, sa John chapter 2, si John na nagsusulat ito, umilig si John kay Jesus Christ. Ano sabi niya? Ano naman?
Kasi kinwestiyon ni Jesus Christ si Peter, mahal mo ba ako? 3 times, di ba? Yan ang nakita niya si John. Ang gagawin mo dito? Kino-question niya pa yung gagawin ni Jesus Christ kay John. Sama ka naman. Well, makikita na natin, si Pedro always verbalizing. Sasabihin niya yung nararamdaman niya. Baka kayo may nararamdaman, yung sabihin. Sa kasama nyo, sa boss nyo, sa kaibigan nyo, may lang eh. Nagbubulaan lang kayo. Tama na. Siya, sasabihin niya, he was the spokesman. Kaya makita natin dito, now that is the right materials for leadership. Kumbaga, sa sangog, kumbaga ikaw ay magluluto, kailangan pa yan. Okay? Pero kailangan yan. Kailangan maging spokesman ka. Kailangan ine-express mo yung damdamin mo. Okay? Ngayon ang tanong. Know how to tell a leader? Paano nyo malalaman kung merong leader potential kayo? Okay? They ask question. Kaya yung mga bata pa lang, sino nag-aalaga ng bata? Bakit? Bakit? Tanong, bakit? Gusto lang malaman yun. Kaya huwag kayo mainis. Sa klase, mga teacher, tanong. Yan, makikita natin. They ask question. Ang mga potential leader, ask question. Sila yung nag-i-initiate ng dialogue, pag-uusap, kasi gusto lang malaman. Hindi lang siya, tatapos ka lang, pastor, kami pastor. Kaya sa ating church ay, after ng ating message, hindi kayo mag-alay. Hindi nyo naiintindihan. Ba't yung mga nagtatanong mo yan, maganda yan. Gusto nyo pang malaman kung di nyo naiintindihan. Hindi lang, mula kayo tao, pakapatapos sa pastor. Okay? At isa pang bagay, makita natin, na isang raw material for leadership, they make things happen. Sometimes, tama, sometimes wrong. Hindi tayo perfecto, kagaya ni Pedro. Ako kahapon, palis yung mga kapatid. Pinabago ko po yung gulong, 2 gulong ng L3. Tuntuan na ako. Pwede na yan. Kasi nung pumunta kami Batangas, medyo pangit na yung gulong. Pinayos ko yung shock absorber. Maganda na, pero gulong pa. Alam nyo kasi maingay, may naiingayan ako. Ay nagmamadali umaga. Ano yung nangyari? Nilagyan ko ng tornilyo, yung dating butas, tinamaan po yung evaporator ng aircon ko. Gano'n. Gusto mong maayos, mawala aircon. Ganyan po si Pedro. Yung gusto mong magawa, naiinis ka sa ingay, nawala na yung aircon. Yan ang nangyari kay Pedro. Pero siyang gusto gawin, minsan tama, minsan mali. Okay? Pero, hindi kasi, okay na lang yan, maingay, hindi ka kontento. No? So, yan po makita natin isang leader, but they make things happen. That's the leadership material. Yan ang katangian ng isang leader. Hindi kontento na lang, okay na yan. Pagdating ni Jimwell, gusto namin maayos yung aircon. Unfortunately, paalis yung gagawa. Sabi, hindi ko hayaan, bahala na, mainitan kayo. Walang pakialam. Iba naman ako sa sakit. Hindi. Ang isang leader, they make things happen. Hindi siya mapapakali kung hindi niya gagawin. So, yan po makita natin. Paspasan ko na. Kita natin, pinili ng Panginoon si Simon. Yan po makita natin. Okay? At si Simon ay sino ang tatay niya? Ang pangalan ng tatay niya ay si Jonas o maaaring tinatawag na John. Parehas din po yun. Siya ay isang fisherman, mangingisda. Sino ang pangalan ng kanyang kapatid? Si Andrew. Okay? Sila ay parehong fisherman. Sila ay nakatira dati sa Bethsaida. Later on ay sa Capernaum. At yan po yung makikita natin sa Mark chapter 1, verse 16. Diba? Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na sino? Si Simeon at si Andres, nanguhuli ng isda sa magitan ng lambat. Sila ay kapwa, mangingisda.
At yan din, makita natin sa John chapter 1, verse 40 to 41. Diyan, sa verse 42 na lang. Sabi niya, isinama ni Andres si Simon kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon, okay? At sinabi sa kanya, ikaw Simon, na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kalugan na Pedro. Okay? So dito makita natin na binago ng Panginoon ang kanyang pangalan. From Simon, naging Peter. Ngayong rock nga. Okay? At ano pa makita natin? Si Pedro may asawa. Okay? Kaya sabi ng mga Katoliko, si Peter ang Pope. Ang Pope walang asawa, pinagbabawal ng asawa. Si Peter mayroong asawa. Okay? Siyempre, kung may asawa, may biyenan. Di ba? Sabihin mo, wala kasi siyang biyenan. Okay? Meron. Okay? Kaya makita natin yan, sabi niya ay balik tayo doon sa isa. Meron din ako nakita dito eh. Sabi ni Paul, wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano? Tulad ng ginawa ng mga ibang apostol at ang mga kapatid ng Panginoon na gayon ni Pedro. So every time nagmi-missionary si Pedro, kasama niya. Alam niya, napakahalaga po niya. Si Jimmy Swaggart, alam niyo yung sikat na evangelist ng araw. Nagka-travel siya kasama niya, sekretary niya. Nahulog po siya sa sekretary. Kaya dapat, pag nag-travel si pastor, kasama lagi si Mrs. Yan, pabadgetan niyo yun, okay? De, totoo po yan. Matutukso. Pag matagal na wala ang pastor, wala sa kanya. Okay? And then, makita natin dito na may biyena siya. Baga si Pepe Mintel, di ba? Love na love niya ang biyena niya. Si Pedro, love na love din niya. Okay? Pinapunta niya si Jesus Christ, may sakit, pinagaling. Okay? So, anyway, mapapansin natin, hindi binanggit ang pangalan ng asawa ni Pedro. Tama? At nilang kasama. Ngayon, gusto ko lang din malaman nyo, i-correct lang po kayo sa iba. Ang pastor, lalaki, tawag nila pastora. No. Mali po yun. Okay? Pakikita natin dito, hindi binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa. Bagamat kasama, hindi po siya tinatawag na pastora o apostola. Hindi po. Okay? Kaya si Peter andyan, maaaring kasama niya yung nanay niya. Kaya minsan nakita niyo, sabi ng nanay niya, ito natahari na anak ko ang sa kanan na sa kaliwa. May kasama sila. So, tanda natin ito maganda. When the Lord met Simon, He changed his name to Peter. Ang Peter, sa Greek po yan. Si Cephas naman, sa Aramaic. Ang ibig lang po sabihin niyan, stone or rock. Parehas lang din po yan. Okay? Okay? It's the same. Pero pansinin nyo to, medyo mamadali. Kahit na pinago ni Jesus Christ ang pangalan ni Simon, okay? Napansin nyo ba sa gospel, sa pag-aaral natin ng gospel, makikita nyo na di ba siya si Simon, ginawa ng Pedro. Pero mapapansin nyo, bakit siya tinatawag pa rin Simon? Gusto nyo malaman? May dalawang bagay. Ito pag-aaral natin. Una, why he called Simon? Unang reason is simply to identify his secular identity. Example, makita natin sa Mark 1:22. Sabi niya, Simon's house, bahay ni Simon. Simon's wife's mother. Okay? Simon's boat. Okay? Simon's fishing partner. Sa Acts chapter 10 was directed to Simon's house. Para makita ang pagkakakilan niya bilang nasa secular na pamumuhay niya bago pa siya maging apostol. Nagdala yun? Ang pangalawang reason. Okay? The second thing, he was called Simon nung siya'y makasalanan. He's being sinful. Pansinin niyo. Pag meron siyang ginagawa, his old self, ang nasusunod yung kanyang lumang pagkatao, he gets called by his old name. Tatawagin siya ni Jesus Christ ng Simon. Kung dati ang pangalan mo, Bart. Ay, Bartolome. Bart. Yeah. Okay ka, Bart. Pag meron kayong Bartolome, magugas ka lang.
which is not a bad idea. Okay, bakit? Kasi pinapoint out lang directly ni Jesus Christ kung ano yung nasa mind niya, mali yung ginagawa mo. Pag tinawag ni Jesus Christ na si Peter, si Simon, mali ang iniisip mo. When the Lord wanted to focus on his sinfulness, he called him by his old name. Tinuturo lang ng Panginoon, mali yung ginagawa mo. Tatawagin kang Simeon. Pag tinawag ka ng nanay Bartolome, mali kang ginagawa mo. Tatawag ko ito. So, ganoon po, makikita natin. Kaya, yan po makikita natin na summary na lang. Kaya nung nangikita na sila. Anong trabaho ni Simon? Fisherman. Alam nila, no, sa gabi, magaling manghuli. Pero wala silang manghuli. Ano sabi ng Panginoon? Iagis mo. Sabi niya, magdamag na lang. Manghuli. Sulo mo. Kasi, madaling salita, nung sinunod niya ang Panginoon, okay, ano nangyari? Puro yung kailang tumawag pa kasi naman, tumawag niyo kami, hindi namin puro yung nabog kami. Ano sabi ni Peter? Layuan mo ako, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan. Maraming pa siya sa Diyos. Sabi ng Panginoon, dito mo lang. Hindi mo magdamag ka kami. Expert ako. Kami fisherman. Nakita niya, hindi niya pwedeng nahanap ako. Dising control. Kaya minsan huwag tayo magmagaling. Kaya expert na ako sa sarang dito. Minsan itawag sa kanila. May tawag ng Panginoon kay Peter, Simon. Tama. Sabi niya dito, Simon, Simon, hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Para siya sabi, Simon, Simon, sinner, sinner. Kasi ang yabang ni Simon. Hindi ako papayag. Hanggang kamatayan, itatawag mo kita. Sinabang, kala niya naman, mapipigilan niya. Yun ang mission ng Panginoon, mamatay. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayo ka sa akin sa taas. Kita niya. Yabang niya. Kaya ito yun. Simon, hinihiling niya sa taas na subukin ka. Pero ano niya sabi ng Panginoon? Ipag-pray kita. Yun ang napakaganda. Kapag talagang pinili ka ng Diyos, hindi ka niya hahayaan na talagang mag-pray. Ito yung pag-aaralan pa natin. Okay. Ano pa? Sinabi ng Panginoon, kasi sa Garden of Gethsemane, manalangin kayo Ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ni Simon, tulog! Parating kayo ngayon, no? Tawagin ko kayo, sino kayo tulog sa inyo? Simon, gising! Pangatlo, pangapat. Di ba pinagtanong niya nga niya, di ba? Ano tawag niya? Tatlong beses siya pinagtanong ng Panginoon. Tama? Sabi ng Panginoon, kainin mo, tinanong siya ni Jesus, ni Simon, Pedro. Siya mo yung Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit? So again, tinawag ulit siya si Simon. So, bakit siya tinatawag na Simon? Peter was caught in disobedience. Hindi siya sumusunod. Kaya, tinatawag siyang Simon. Okay? Ito, very interesting Sa Gospel of John, okay, ang tawag ni John sa kanya, hindi Simon, hindi Peter, hindi magkasama, Simon Peter. Alam nyo ba, 7 beses niya tinawag na si Simon Peter. Alam nyo bakit? That might be because dahil hindi alam ni John na si Simon Peter ay spiritual gospel. Kaya, to be saved, Simon Peter. Okay? So, he just called him Simon Peter kasi hindi naman nababasa ni John ang puso ni Peter. Kaya, safe na lang siya, Simon Peter. Okay? Pero tandaan po natin, tapos na tayo. God picked the right level.
Hindi nagkamali ang Diyos. Kaya sa ating pag-aaral, susunod yung for knowledge, bago pa nilikha ang mundo, napili niya na. Okay? Kasi he was an initiator. Siya yung nagkakasimula. He was, the speaker, the teacher, preacher, and verbalizer. Kailangan niya, tagapagsalita niya. He made things happen. Sometimes, yung bagay na yun, sasabihin ng Panginoon, sana hindi mo na lang ginawa. Makita natin dito, he was the initiator. Mas maganda hindi yung panay salita. Kaya ka Buddha ka, wala kang ginagawa. Okay? Siya, hindi mo siya perfect. He was the raw material, right? The raw material. That's how God makes a leader. Okay? Tanda natin. Kaya mga kapatid, and that's why you have to be patient with the process while God develops a leader. So, magpasensya po tayo sa church, sa bahay. Nakikita nyo na ba kung sino yung medyo palatanong sa bahay ninyo, sa mga anak ninyo? Sensya nila, hindi sila perfecto. Pero at least nagsasalita, nagtatanong. Saka gumanag ba, kahit mabasag plato, okay na yun, sa susunod naman, makakabili pa naman ng plato. Plastic na nga, hindi pa rin nagda. Pero namang ginagawa. Kaya ang tanong, can you handle that? Okay? Tandaan po natin, because a person na merong leadership ability is going to make mistakes. Karoon talaga sila ng pagkakamali. Because it is inherent in leadership to act. Talagang likas sa isang leader na hindi siya mapapakali kung hindi siya gagawa. Aayusin niya yung mali o mga bagay. Alam niyo, mahihayin ako. Kung hindi niyo ako tatanungin, hindi ako magsasalita. Hindi ako initiator. Pero ito yung akin yan. Hindi ako mapapakali hanggang di ko gagawin. Mga bagay. Pero hindi ako po madaldal. Naging madaldal lang ako kasi nandito. Pero ang likas po namin, mga sapitan, mga tahimik po kami. Okay? And then, tandaan po natin, it is inherent, likas sa isang leader na magsalita. Okay? Hindi pwede daldal. Hindi pwede po. No. So, ikaw leader, magsasalita ka. Okay? And also, likas sa isang leader na mag-initiate. Siya yung magpasimula, sige, gawin natin ito. Kung hindi pa ginagawa ito, gawin natin. Hindi man siya perfecto, along with all of that aggression sa kanyang pagiging pasikasig, leadership make mistakes. Kaya po, sa inyo, gusto mo sa yung ingay, kapala na natin suspako. Mistake ka. Pero hindi ka mapapakalit na hindi mo ayusin. Alright? Mistakes, pero you can correct it. Tama ba? Sometimes you learn from your mistakes. Hindi yan, hindi ka leader. So, makita natin dito, and Peter was like that. But he was the right materials. Okay? So, mga kapatid, nakikita niyo ba si Peter inyo? Sa buhay ninyo? Sa church natin, meron ba kayong nakikitang Pedro? Bagat, walang pangalan Peter dito. Okay. Yung ugali niya, yung raw material niya, pagiging outspoken. Masalita siya, matanong siya. Yung, alam mo, masikisig, gagawa, kahit hindi mo nautusan. May initiative. Nakikita niyo ba yun? Sa church? Sa bahay niyo, mga nanay, tatay, lola, nakikita niyo ba sa mga punyo? Well, tandaan natin, hindi sila perfecto. Pero tamang sapat yan para ang Diyos ay pwede kayong gawing leader para sa kanyang katulad. Tayo manalangin. Lord, salamat sa buhay ni Pedro. Alam namin bago pa mo nilikha ang mundo ay pinili mo na siya. Hindi dahil sa meron siyang potensyal o may kakayanan, kundi dahil sa iyong habag sa kanya. Ganyan din kami, Panginoon. Hindi kami perfecto, hindi kami kumpleto, Panginoon. Pero salamat sa iyong biyaya at iyong kapangyarihan
pwede mo kaming bubugin para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, nais naming idulog sa iyo ang mga anak namin, hindi man sila mga perpekto, nawa bilang kami mga magulang, gamitin mo kami, bigyan mo kami ng mahabang pasensya para ma-develop din sila, Panginoon, at gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Nawa ay masunod ka nila, hindi yung gusto nila, hindi yung naisin nila, katulad ni Peter, kundi yung naisin mo at ipaparangalan ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Ganyan din, Panginoon, sa aming church, we really pray na makapag-develop kami ng mga leader. Alam namin na marami sa amin ay may mga shortcoming, marami sa amin ay duwag o natatakot na mabigyan ng mga responsibility. Ngunit salamat nung natanggap ni Peter ang Holy Spirit. Binigyan mo siya ng kalakasan na gamitin para pangunahan ang iglesia. Kaya yun yung aming panalangin, Lord. Magtayo ka pa ng mga susunod na Pedro na magiging spokesperson mo, na magiging malakas ang loob na pangarangalan ka sa kanyang buhay at maluwalhati ka, Panginoon. Kaya binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.